Okay, Carla, syempre ngayong umaga, talagang lalo na ngayong summer, no, maraming panahon yung mga kababayan natin para syempre mas kilalanin pa yung mga government agencies, kung ano-ano yung mga services na syempre binibigay sa mga kababayan natin. Kaya ngayong umaga mga boss, makakasama natin ang President at pag-uusapan nga natin itong Kabisig Expo. Kaya ngayong umaga makakasama natin si Sir Danny Gillian. Good morning, sir. Good morning, Carla and Jules. Okay, sir. For the longest time, nabalitaan namin na medyo matagal na rin pala itong expo na to. Ano po ba itong Kabisig Expo? Well, the Kabisig, actually, first I have to tell you what is Kabisig and where it came from. It was organized first during the time of President Aquino, Cory, and it was institutionalized with the Proclamation 650. And the objective of this is to monitor the government, implementation of government programs and projects, and accomplishment at the same time. But eventually, it boils down to information exhibit, because this is the only way we could provide information to the public without funding from the government. So the Office of the President is not funding the Kabisig for its operation, neither even for the exhibit. So what we did was to conceptualize a program that will continue the operation, that will monitor the government. It's the public kasi ang dapat makaalam ng ating pamahalaan. Napakarami kasi ng ahensya ng gobyerno na hindi alam ng Pilipino. Ang alam ng Pilipino, anomalya ng gobyerno, di ba? So napakarami. So we are trying to help the public know about the good news from the government. Unfortunately, there are some government agencies who don't realize the objective of this project, even though the President has ordered or directed them to participate. So I still appeal to government agencies who do not understand what the memorandum circular is about. So sana masuportahan nila hindi lang ang presidente kundi ang taong bayan para maipakilala ang magagandang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, di ba? So the public at the same time should appreciate what the government is doing. Napakarami na magagandang ginagawa ng ating ahensya. Ang napapasama sa ilang mga magnanakaw sa gobyerno, napapasama ang magagandang ginagawa ng ating mga empleyado ng gobyerno. And this is what we have been trying to for the last couple of years, 10 years already, every year thereafter. During the early part of Arroyo administration, hindi kami sinuportahan. But now, the President has issued every year thereafter a memorandum, but only few are supporting the Office of the President for the issuance of this memorandum. Okay, so ano-ano po ba yung makikita namin sa trade fair na ito? Sabi nyo nga po, di ba, mag-showcase po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So ano-ano po ba yung sa trade fair? Di ba ang ating ahensya may mga programa, Yes, okay. may mga projects, may mga accomplishment. Alright. Hindi natin alam, ang karamihan, nalalaman na lang natin pag meron ng anomalya, nababasa natin sa dyaryo, meron palang ganito, ay nako, yung iba natutuwa naman, sumasali sa Kabisig kasi ang iba nalalaman ng publiko. So what we are expecting here is for the public to know at least, kahit na hindi naman siguro lahat malalaman, pero kung sumali, maganda ang magiging resulta sa taong bayan at the same time. Ma-appreciate, di ba? People start to appreciate you pag nakikita nila at nalalaman. Right. So they can get brochures, they can get also products that some agencies are producing, and these are being presented to the exhibit. So ang mangyayari dito, may mga booth na ilalagay doon sa mall, especially gagawin po ito sa SM Fairview this year. Kailan to, sir? This coming June 16 to 25 days po ito. Usually, the last few years, we have been conducting this for 3 days only. But Secretary Coloma, when he chipped in as a guest speaker last year for the President, ang nagsuggest na dapat mahaba para at least maraming makakapanood pa. So, supposed to be, we would be handling this, conducting this sa Mall of Asia. But unfortunately, the schedule is not enough. So at the same time, the number of government agencies joining is not sufficient enough to warrant continuing about this project. So what we did was to have it here at SM Fairview. At kami nagpapasalamat sa management ng SM para sinusuportahan ang Kabisig. Of course, other agencies like PCISO na sumusuporta sa Kabisig, and other private sector na naging partner ng Kabisig. So, ayun, sir. Since may nabanggit na po kayong agencies, ano-anong mga ahensya po ba inaasahan natin na magpa-participate this year? Makikita nila sa dyaryo, sa television siguro, naroon nakasulat sa kung ano-anong mga logo ang nakaroon na mababasa siguro nila, and automatic na makikita nila like Pag-ibig, PCSO,
We have yung mga hindi natin alam ng mga ahensya, Department of Public Works, nariyan, napakarami po. So, mababasa, makikita nila yung initial na nag-confirm doon na sumusuporta sa Memorandum Circular 62 ng Pangulong Aquino. And we are still expecting others who might have been listening to this program, na mabasa nila, makapag-decide sila na sumuporta sa program na ito. Alright. So, sabi niyo nga po, di ba, ito pong Kabisig Trade Fair and Expo, ipapakita niya kung yung positive side ng pamahalaan at ahensya. So, paano po ba ito makakatulong sa awareness sa mga tao about the progress of the government? Kaya nga, kung malalaman mo ito, Yes. pwede kang makapunta. Okay. Ibibig example, ang passionate ako dito sa program na ito kasi biktima ako ng hindi pagkaalam ng ating pamahalaan. I was once I became a prisoner because I have not learned about other government agencies na pwedeng tumulong sa akin at the time. I was convicted for the crime I have not committed for 640 years. Believe it or not. But the people who committed this crime fled to the US, nagtakas. So marami pang dapat makapasok sa bilangguan actually na talagang deserving to go inside. But kami na pumasok 12 years for in prison, and yet we have to passionate kami dito kasi dapat malaman ng publiko na alamin natin ang ating pamahalaan. Katulad nun, meron tayong public attorney's office na hindi pa rin alam ng marami na makakatulong sa kanila ng libre, di ba? So, ibig sabihin, kung malalaman ng publiko, yung mga ganitong mga makakadireksyon na sila kaagad para makahingi ng tulong. So, ang PCSO nagbibigay ng suporta sa mga may sakit. So, ang iba naman, hindi nila alam kung paanong patakaran. So, they have to visit PCSO, exhibit at the same time para malaman nila. And Carla, sa nakikita natin na perfect case in point yung experience ni Sir Danny na nagkaroon siya ng ganong situation at siguro kung mas naging malawak to yung kaalaman niya sa gobyerno dati, baka mas mabilis siguro yung naging proseso. Kaya nga, kasi nasentensya na ako ng 640 years, kaya tumakas ako ng revolusyon kasi naging biktima po ako nung panahon ni Marcos. So, ako naman ngayon ay nakikipaglaban para malaman at maipaalam sa atong taong bayan. Yes. Alright, sir. So, going back to the expo itself, sir, nabanggit natin kanina na maraming participating agencies ang pupunta dito sa expo na to, sa nagagawin sa SM Fairview. Pero aside from the agencies, ano naman po ba yung matutulong nito sa mga GOCCs and sa mga local government units? Well, in fact, we have invited some almost all local government, but except that Bohol is only confirmed or has initiated na magsali. So, we are still waiting for their reply. Even all those GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation, we have invited them. And last year, there were around 65 agencies who participated. So far this year, in spite of the memorandum directive from the President, we are only getting around 30 who confirmed. And it's now publicized in our tarpaulin there, na makikita ninyo kung alin-alin dito yung mga ahensya na sasali sa Kabisig. So we are still expecting more, of course. We are targeting at least 100 kung po pwede, but we cannot force them. We are on the private sector. We do not have the fund. So it's the government who should be helping us also. Alright, siguro at this point, no, Jules, maybe you could invite our viewers about this doon Trade po Fair sa and mga Expo. una ay kinukumbida ko po yung mga ahensyang hindi pa nagko-confirm ng kanilang participation sa Kabisig. At pangalawa, doon po sa mga umattend of course, bago ko makalimutan ay nais ko lang ipahatid doon sa mga kaibigan ng aking wife, si Professor Guillen Teresita, na kinukumbida niya yung mga kaibigan niya from UP Los Baños, from UP Mindanao, from Santa Cruz, and from Santo Tomas. So, she will be there for them. At the same time, doon po sa mga JCs na partner namin at saka sa UP Grand Order of the Eagles, kasama na po yung mga senior citizen ng Green Meadows sa Davao City. So, kami po ay nananawagan sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno, na suportahan po ang programang ito para malaman po natin ang ating pamahalaan, ma-appreciate po natin ang kanilang mga ginagawang magaganda. Huwag po natin palagi sisihin ang ating mga empleyado ng gobyerno na masama. Hindi po sila magnanakaw. Ilan lang po ang dumadala sa kanila ng pagnanakaw. So, atin pong tuligsain. Kung ako po'y nabilanggo ng na sentensya ng 640 years nang hindi ko nagawa ang aking kasalanan, bakit po hindi natin ibilanggo yung mga gumagawa ng pagnanakaw sa ating pamahalaan? Kasama na ang mga senador at congressman at iba pang mga direktor ng ating at sekretary ng ating pamahalaan. Yes. Panahon na para ipaglaban po natin ang ating karapatan sa ating pamahalaan. Atin po tulungan ang ating Pangulo sa kanyang mithiing maituwid
ang maling daan ng ating iba't ibang ahensya ng gobyerno o mga empleyado. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Okay, yan Carla, nakita natin talaga napapanahon yung mga nabanggit ni Sir Danny Guillen, no, totoo yung President ng Kabisig. At actually, Carla, alam mo ba, there are more than 1 million employees ng government. So it's really fair enough na talagang puntahan natin tong Kabisig Yes. Expo para syempre mas ma-appreciate natin yung mga agencies na nagbibigay ng basic social services sa ating lahat. Yes, oo. At alam mo, Jules, punta tayo dyan dahil isa sa mga sponsors dyan ay PTV. Yes, Syempre, sa may yung pinaka-mandate SME. naman ng PTV na talagang palaganapin din naman yung Lahat, projects. of course, maraming pasalamat ako doon kay Secretary Coloma Yes. na talaga siya namang ang nagsabi na ituloy natin at palawakin natin, pero hindi pa rin kami pinapakinggan ng iba. So sana nananawagan pa rin kami na wag na po ninyong kahit na hindi po kami ang irespeto na lang po ninyo, sumagot na lang po kayo. Hindi namin kayo pinipilit na mag-participate. Sumagot lang po kayo. Kung wala po kayong pera, edi gumawa po kayo ng paraan at baka makatulong po kami sa ibang pamaraan. So again, maraming salamat sa pagbigay panahon ninyo sa amin para maipaalam sa taong bayan. At of course, nagpapasalamat ako ng lubos kay President Aquino na patuloy niyang sinusuportahan ang programang ito sa pamamagitan ng Memorandum Circular Directive. Sana po mabigyan po ninyo kami ng grant or fund para patuloy naming i-program ito. So maraming salamat kay sa General Manager ng PTV4, ng partner ng Kabisig, si Mr. Gaas. At maraming salamat muli sa inyong dalawa, Carla, Yes, Thank you Andrew. so much. Alright, thank you so much, sir. Muli nakasama natin ang Presidente ng Kabisig, walang iba, Danny Guillen.